Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang tanggapan po ng paninirang urban ng Maynila ang siyang muling mangunguna sa pagtaas ng ating pambansang watawat sa umagang ito. Sisimulan po natin ito ng sabay-sabay na pag-awit ng lupang hinirang sa pangunguna po ng Manila City Hall Band. Susundan po yan ang panunumpa sa watawat na pangungunahan ni Ginoong Michael Reyes. Ang panalangin po sa bayan ay pangungunahan po ni Miss John Camille Guillermo at sabay-sabay po nating muling aawitin ang awit ng Maynila sa pangunguna ulit ng Manila City Hall Band. Ang maikling mensahe at pagkakakilala sa ating minamahal na punong lungsod ay pangungunahan po ng aming Officer in Charge, Atty. Danilo DG de Guzman. At ito po ay magtatapos sa isang pamukaw na pananalita mula sa ina ng lungsod ng Maynila. Simulan po natin ang ating programa. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Yumuko po tayo at ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, pinahintulot mong makarating kaming ligtas sa lugar na ito upang aming masimulan ang araw na ito. Iadya mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan upang hindi kami mahulog sa kahit anong kasalanan at nawa ang lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin ay iyong magabayan. Panginoon naming Diyos, kami ay nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ang bawat panalangin at gawain ay magsimula lagi sa iyo hanggang matapos ang araw na ito na may galak at kaligayahan. Nawa kami ay iyong laging tanglawan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
At ngayon po, sa punto pong ito, ibinibigay po namin sa inyo ang amin pong officer in charge, ang dating legal officer ni Mayor Hani Lacuna Pangan nung siya pa ang majority floor leader ng Konseho ng Maynila. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, Attorney Danilo G. de Guzman. Sa amin pong iginagalang na po ng lungsod, Mayor Hani Lacuna, ang mga opisyales at kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po mula sa Urban Settlements Office ay patuloy sa pagtupad ng aming mga mandato sa ilalim ng Ordinance Number 8730. Pangunahin dito, kami po ang nag-administer ng mga housing projects ng lungsod ng Maynila sa nalalapit po na komplisyon ng konstruksyon ng San Sebastian Residences ay may gagawad na po ni Mayor Hani ang mga units dito para sa mga qualified beneficiaries. Pangalawa po sa aming mandato, kami po ang nagmamanage ng mga estates sa lungsod ng Manila under the Land of the Landes Program. Sa kasulukuyan po ay niyahanda na namin ang mga dokumento na kinakailangan para maigawad na sa mahigit 200 pamilya ang kanilang homelots sa mga various estates sa lungsod ng Maynila. Kasabay na rin na ginagawa namin na nagkakaroon kami ng inventaryo sa lahat ng mga estates ng Maynila na hanggang sa ngayon ay wala pa ring subdivision plan. Bilang panghuli sa aming mandato, kami po ay naniniguro na magkaroon ng maayos at makatarungan na relokasyon at resettlement ang mga informal settler families sa lungsod ng Maynila. Nito lamang Marso, kami po ay nanguna upang mailikas o mailipat ang mahigit 50 pamilya sa inookupahan nilang public roads sa Mindoro Street patungo sa Naik, Cavite. Dahil sa liderato at gabay ni Mayor Hani, katuwang si Engineer Armando Andres at mga tauhan niya sa Department of Engineering and Public Works, ay matagumpay po naming nabuksan ang Mindoro Street, Sampaloc, Maynila na matagal nang nakasara sa mahabang panahon. Sa pagkakataon pong ito, ay pinapakilala ko po sa inyo ang ina ng lungsod ng Maynila, the Honorable Mayor Hani Lacuna Pangan. Maraming salamat, Attorney Danny DG de Guzman. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumalaki. Batang-bata pa rin. Sa bumubuo ng Urban Settlements Office, maraming salamat po. Alam kong napakabigat ng inyong tungkulin, lalong-lalo na sa pagpili ng mga karapat-dapat na benepisyaryo ng ating mga pabahay program dito sa lungsod ng Maynila. Good morning! Gaya po ng nabanggit ni Attorney de Guzman, isa po sa mga prioridad ng ating lungsod ay ang pagtugon sa pangangailangan natin sa pabahay. Alam naman po ninyo, nasa kalagitnaan ng pandemya, ay unti-unti po tayong nagtayo ng mga pabahay para sa ating mga kababayang informal settlers. Ito po ay ang Base Community, Condominium 1, Condominium 2, at ang Binondominium, na kung saan nandun na naninirahan ang ilan po sa ating mga kababayang informal settlers. Sa pagkakataong ito, gaya rin na nabanggit ni Attorney de Guzman, ay nalalapit na ang pagte-turn over ng 3 pang muli na pabahay dito sa ating lungsod. Sa pangunguna ng San Sebastian Residences. Yung dalawa, yung Pedro Hill at saka San Lazaro, ay hopefully ngayong taon, ma-turn over na rin. Pero sa pagkakataong ito, ang prioridad po natin
ay ang ating mga empleyado. Hindi naman po kaila sa inyo na hindi naman po lahat ng empleyado ng lungsod ng Maynila ay may sarili nilang tahanan. Di ho ba? Kaya minabuti po namin ngayon na mas bigyan pagpapahalaga ang sariling atin. Ang amin lamang pong pakiusap, sana po pangalagaan ninyo ang inyong magiging bagong tahanan. Sana po ang inyong pananagutan sa ating pamahalaan, tupdin po natin. Hindi po maliit na halaga ang iginugol natin dito. Kaya pahalagahan po natin sa mga magiging pangunahing benepisyaryo ng ating pabahay sa mga empleyado. Good luck po sa mga mapipili and congratulations po in advance. So muli, good morning. Last week may inaantay kayong anunsyo, nakalimutan ko, pasensya na. Tao lamang po. Pero alam ko, naubos na rin ninyo. Di man lang kayo nagtira. Anyway, sana po nagamit nyo sa tamang paraan. Nakapag-google kayo ng kaunti na maitatago nyo para sa mga susunod pong pangangailangan ng inyong pamilya. Pero sana maging inspirasyon ito para patuloy nating ayusin ang ating mga gawain para na rin sa ating mga kababayan. Maraming salamat, magandang umaga po sa inyong lahat.